Ayun, so good evening sa inyo guys. Ngayon po ay June 27, 2021. So weekends po. So kaya magre-review ulit tayo ng ating mga blue chips naman. So kung nakita nyo yung index natin last Friday, so parang contradicting yung result niya kasi nag-green yung candle natin, medyo pinitik nung closing, pero meron pa rin tayong mga net foreign selling for the last 3 days. So masustain kaya ng mga blue chips natin yung pag-arangkada naman ng kanilang mga prices. So meron tayong mga stocks dito na patuloy na umakyat. So ito nga, re-review natin si GFC saka si ICT. And then the rest is hindi masyadong gumagalaw. Itong si GGS, SMPH at saka si Ali natin. And then si BPI, so nag-start nang magkaroon ng breakout. RRHI, medyo mabagal pa rin yung galaw at hindi maka-breakout doon sa ating MA100. And then itong si Imperator natin, so mukhang gumaganda yung galaw niya kasi for the past few days, puro green po yung nakikita natin na candle naman sa kanya. Ayan. So anyway, ito yung mga re-review natin guys. Tingin tayo ng konti sa ating mga news sa PSEI Index. And then tingnan natin kung anong nangyari dito sa ating mga stocks. Okay? So as usual guys, disclaimer tayo. So personal study lang po itong ginagawa natin sa kanya. So hindi po ito isang recommendation to buy, sell, or hold ng mga stocks, kundi personal study, and then i-consider mo yung pag-aaral muna bago mo pasukin to kasi meron nga pong risk na involved dito po sa ating mga stocks. Okay? So as usual guys, kung bago ka dito sa ating trading channel, so huwag mong kalimutan i-subscribe yung ating Palaboy Trader na YouTube channel, and then pasadama na lang yung mga vlog po natin. So normally mga charting yung ginagawa natin or yung mga company reviews. So may review na ako kay REITs, MREIT natin. Bukas ko na lang po i-upload. And then the rest, yung mga bago, si FLI, RLC, yung mga bago nating REITs sa kanya is meron na rin. So, pwede nyong putahan na lang dito sa company reviews. Sample trade, so nandyan yan. Basic indicators, so kailangan natin to. And then, yung ating mga risk management naman sa kanya. So, meron din tayong crypto channel, doon sa mga hindi pa nakakaalam. Kaya nga lang, 4 na video lang yung nilalagay natin sa kanya. So, later on, gagawa ulit tayo ng video sa kanya. Hindi kasi medyo hindi kasi maganda yung ating cryptocurrencies, yung performance niya sa ngayon kasi downward to sideways po yung ating galawan naman sa kanya. Tapos yung bull run natin is nandito sa PSE market naman natin. So yung mga social media natin, follow mo na lang ako dito sa ating Facebook account and then dito sa ating Twitter account naman. So yung Twitter, ito yung medyo magandang i-follow siya kasi meron tayong mga news na nilalabas sa kanya. So anyway, kanina lang nakita natin meron tayong 6,096 new COVID cases sa kanya. So within the tolerance natin last time na hindi na siya umabot ng around 7,000 level. So yung ating COVID cases nga sa kanya is yung 7-day average natin sa kanya is nasa around 5,500 cases, and then sinasabi nga sa mga news is dito sa Metro Manila hindi na gaano kalaki yung ating mga COVID cases naman sa kanya. And then guys, sa July 2 is open na po yung ating Patreon. So July 2 po yung opening. So paki-check na lang yung date niya para pag pumasok kayo, eksakto ma-consume nyo yung 1 month na membership natin sa kanya. Tapos dito nga, meron tayong membership level. So kung gusto mo ng mga trading community or mga lectures, so depende sa levels na pupunta mo sa kanya. So nag-guide tayo sa mga kasama natin na traders. So i-check mo na lang po itong ating Patreon account kasi medyo malapit na po yung opening naman natin sa kanya. Okay, so tingin tayo sa ating 2Trade Asia na broker. So refresh ko lang ng konti. So makita mo, pinitik nga po yung closing natin last Friday. Kaya nga, parang contrasting yung nakita ko sa kanya. Meron tayong net foreign selling na negative 228. Pero yung charting natin sa kanya is green. Tapos ang daming blue chips na kulay green po yung galawan. So hindi ko na-scale lahat ng blue chips. So most likely, merong stocks dito na pinitik po yung kanilang mga galawan naman. So tingnan natin next week. Baka magpatuloy naman yung mga movers po natin na blue chips naman sa kanya. Okay? So, tingin tayo sa ating ibang news dito sa ating market. So, wala naman ng ibang major. So, tingin natin is maganda pa rin yung trading environment kung Philippine sentiment lang yung pag-uusapan sa kanya kasi yung mga news natin, halimbawa to, yung secures 400 million loan from World Bank to boost financial sector. So, mga good news po itong mga nakikita natin. Plus, yung COVID cases is nandito sa 5,000 yung 7-day average po natin sa kanya. So good pa rin, di ba? So sa foreign market, USA,
nakita mo naman, yung trading nila is very good last Friday. Okay na yan kasi kahit nag-red itong si Nasdaq, malit lang naman, negative 0.06. And then si Dow Jones natin is mataas, 0.69 at saka si S&P 500 is 0.33%. So the rest, makita mo dito, halos green po lahat. So hopefully, mag-reflect po yan sa next week na trading naman natin dito sa ating PSE. So tingin tayo ng konti sa ating cryptocurrency. So makita mo dito, kulay green lahat. So makita mo green lahat, no? Sabay-sabay sila, no? Pero kung titignan mo yung value niya, nasa mababa pa rin tayo, 32,652. And then pag titignan mo yung chart ni Bitcoin, so yun nga, sideways to downwards pa rin yung trend natin sa kanya. Kaya kung long-term investor ka sa kanya, and then gusto mong pasukin, parang hindi siya maganda sa ngayon kasi downward po yung overall na movement ng ating mga cryptocurrency naman. Okay, so tingnan natin yung ating mga blue chips na pag-usapan ngayon. Ayan, so unahin po natin itong si Jollibee. So makita mo, ganda ng trend ngayon ni Jollibee natin kasi after magkaroon niya ng actually nagkaroon siya ng failed breakout last time dito sa 210 kasi medyo bumagsak yung price action natin sa kanya. Pero after retest dito sa MA20, nag-recover yung price action and then nag-breakout ulit tayo last Friday kay Jollibee kasi medyo marami po siyang good news. So tingnan natin yung kanyang chart. So based dito sa kanyang chart, yung trend channel natin sa kanya is nasusustain po niya. So saktong-sakto, di ba? Pag nag-drawing ka sa kanya dito sa taas saka sa baba, saktong-sakto meron siyang trading channel. And then yung direction ng trading channel natin sa kanya is pataas pa rin po siya. So okay pa rin yung RSI level. Wala pa naman sa overbought condition. Tapos tingin natin is puro mga buying volume pa naman siya. And then nagre-recover po yung ating MACD formation. So hanapin natin yung kanyang resistance kasi most likely yun yung hanapin niya next week na trading natin kasi maraming nga po siyang medyo magaganda na mga catalyst naman sa kanya. So next resistance ba medyo mataas na tayo So kasi nandito tayo sa currently nasa resistance pero once maka-breakout siya dyan, which is parang ganoon naman yung gusto niyo puntahan, nasa 230 level na po yung next na resistance natin kay Jollibee. So, medyo optimistic tayo sa kanya ngayon. Hindi lang dahil sa charts kasi medyo marami po siyang good news na nilalabas naman. So, meron tayong tatlong nakita dito. So, same topic lang naman. Unang-una yung disclosure niya sa PSE Edge last June 24. So, meron siyang partnership, Chowking to serve Taiwan's famous bubble tea. So, meron siyang agreement dito sa may-ari ng famous bubble tea natin. So, mukhang nag-a-acquire na naman ng additional companies po itong si Jollibee, which is very good sa bottom line. Ito nga po si Milk Tea. So, kung hindi nyo pa siya kilala kasi sa Taiwan naman to. So, basahin nyo na lang po itong news na to. Galing naman kay Business World naman natin. So, sabi dito, Jollibee and its subsidiaries have entered into a licensing deal with Milkshop International to sell on local stores. Popular Taiwanese bubble tea brand Milkship or Milksha naman. Plus yung additional news natin sa kanya, meron pa din siyang mga good news. Jollibee, June 25 naman to, Jollibee pins growth hopes on international businesses. So dumadami kasi yung acquisition na naman itong si Jollibee natin. Plus yung opening kasi ng kanya mga Jollibee franchise sa ibang bansa. Sa Philippines kasi medyo hindi pa masyadong maganda yung business ni Jollibee. Pero outside po, medyo okay na siya. So, nakaka-recover na po itong si Jollibee. And then, meron siyang mga news dito. Si Smash Burger natin sa kanya. So, nagre-recover daw siya. At saka yung ating Coffee Bean and Tea Leaf and Highlands Coffee to contribute to significantly to this growth naman. Kaya makita mo, yung price action po nitong si Jollibee natin, talaga namang bullish na bullish po yung nakikita natin sa kanya. So good luck sa ating mga investors kasi talagang maganda po yung mga news na lumalabas kay Jollibee. Kaya tinaasan ko na yung resistance, most likely mag-retest tayo sa 230. So kung sakali mang hindi magmaterialize, watch out mo lang yung support natin dito naman sa ating MA9. So lagyan ko siya ng guyat para makita. Dito naman yung ating pinaka-support level naman sa kanya. So yung upside medyo mas maganda as compared sa downward respawn nitong si Jollibee naman natin. With regards sa kanyang mga buyers sa sellers, so refresh ko lang to. So meron tayong gain sa kanya last Friday 1.89%. And then meron tayong 4 days na 4 days na net foreign buying. So meron siyang 43.1 million last Friday plus last 3 days pa is
net foreign buying. So makita mo si Credit Suisse, ayan. So alam mo na kung sino yung nagtutulak na ngayong price, si PEP, BPI at saka si Regis, and then si Call, si Abacus talagang seller itong si Abacus natin, si FMS at saka si BDO. So Mandarin, CLSA saka JP Morgan, pero hindi ganong kalaki yung contribution niya. So si Credit Suisse saka si PEP natin, yung mga foreigners na nagtutulak po ng prices nitong si Jollibee naman natin. Okay, so mukhang maganda in the future, short term, itong si Jollibee. And then, yung ating leader, tingin ko leader sa market po itong si ICT kasi tuloy-tuloy po yung breakout ng kanyang mga prices. So, wala pa rin tayong resistance, di ba? So, all-time high po itong si ICT. And then, yung previous na support natin is sobrang layo na niya. So, talagang maganda yung run up nitong si ICT. So, ang pinaka-obvious pattern sa kanya is, syempre, yung ating MA9. So, ito yung pwede nating maging guide sa direction po ng kanyang galawan. Kung support naman, siguro dito sa area na to, kasi last time, medyo nagkaroon siya ng, hindi siya natuloy and then natuloy. Tapos, nag-retest dito sa support line. So, siguro mga 155 naman yung pinaka-support level natin kay ICT. And then, kung gusto mo ng trading channel, so, madali lang naman, i-clone mo lang to. And then, ngayon, makikita mo na kung ano yung next na possible direction ni ICT. So maganda, ma-breakout pa niya tong 164 natin. Pero kung dito lang naman, trend channel ang usapan. So very strong na uptrend po itong si ICT natin. So for the last few days, di ba, kahit nung last week na discussions natin sa mga blue chips, nami-maintain niya yung RSI, yung ating MACD is ganon. Plus, based dito sa kanyang performance, silip ko na kanina, meron siyang malaking net foreign buying which is 117 million. Kaya naman umarangkada siya last Friday. So nag-gain po siya ng 3.14%. So ito si Pep, talagang buyer ng mga blue chips natin. Si Pep, CLSA, saka si Papa. Yung main seller is si Macquarie, saka si CLSA naman natin. At saka si Wealth Securities naman natin sa kanya. So parang maganda yung prospect din nitong si ICT natin. So pag sinabi mo kasi yung leader sa market natin, nung time na medyo mahina yung market and then nag-start na siya mag-breakout. So ito yung stock na tuloy-tuloy kahit mag-pullback yung galaw po ng ating PSEI index. Kaya pag sinabing leader, sila din yung madalas malakas yung trend, and then maganda yung future, yung nangyari sa kanya kasi 52 weeks high lagi siya. So yung ating optimism sa kanya is medyo malakas kasi nga kita mo naman sa price action, maganda po yung ginagalaw ni ICT. So hanggat hindi naman nabi-break yung trend direction sa kanya, so medyo solid po yung nakita natin. Possible may run up pa kasi hindi naman oversold or overbought masyado yung ating indicator naman sa kanya. Okay? So medyo maganda po itong si ICT. Next natin si GGS. So, yung run-up niya, parang nag-pause siya after ng undecided candle natin dito sa kanya. And then, parang nag-form siya ng temporary sideways channel naman sa kanya. So, kasi hindi siya makalampas-lampas dito sa around 63 pesos. So, siguro, nasa momentary pause itong si GGS natin. Tingnan natin for the coming few days kung malakas yung RSI 54. Kasi yung MACD, medyo nagkakaroon siya ng pullback. And then, yung volume natin sa kanya, hindi masyadong malaki. So, not a good sign in the short term kasi nagsa-sideways siya. So, parang mag-aantay pa ng magtutulak po ng price itong si GGS. And then, nakita ko siya is 6 days na palang net foreign selling itong si GGS natin. So, nag-gain naman siya last Friday, 1.57%. Ito, medyo malakas yung net foreign niya. Negative 5.6 million. So, si Regis, BDO, sa Macquarie, yung ating main buyer sa kanya. So, si Macquarie yung ating pinaka-foreigner. Meron din pala nagtutulak na malaki. Si JP Morgan. Pero si Credit Suisse, dito naman siya nagtitake profit. So, at saka si Abacus pa rin natin, yung ating local seller, and then si Macquarie. So, medyo napipressure ng konti itong si GGS natin kasi nasa sideways nga po yung direction ng kanyang price action. Pero anyway, okay lang yan, sideways, pero hindi naman nagbe-breakdown yung support. So, nakaantay lang ng tamang timing siguro para pasukin ulit ng ating mga foreign investors. Kasi kung upside naman ang usapan, ang nakita natin sa kanya in the future na pag maganda pa rin yung market natin, kaya-kaya niyang bumalik dito sa 70 plus level naman natin sa kanya. Pero sa ngayon, kailangan mabasag muna ulit natin yung ating 63 pesos naman sa kanya. So, tapos naman na yung downtrend niya. Kung nag-iisip ka kung ba mag-downtrend ulit si GGS,
tapos na yung downtrend niya. So ngayon, nasa sideways lang siya or consolidation period po itong si GGS naman natin. So wala na tayong ibang nakita nyo sa kanya. Meron siyang project doon sa isang airport, parang yung transportation. Hindi ko na masyadong nilagay dito, in-emphasize kasi wala naman masyadong galaw sa kanyang price action naman. Okay? So next po natin si SMPH, yung mga mahilig sa malls natin. So nagre-recover yung price action ni Jollibee. So nasa sideways direction siya sa ngayon kasi makita mo, kung maguguhit ka ng support saka resistance, nandito siya sa ngayon. Pero kung titignan mo overall picture, parang gustong umakyat na ngayon ni SMPH kasi yung price action natin sa kanya for the last 5 days, pataas po yung direction. So most likely, baka basagin niya next week ni SMPH kung walang masyadong negative news sa market natin. Kasi net foreign buying naman siya for the last 3 days ng trading naman natin. So tingnan natin yung performance niya last Friday. Meron siyang gain na 1.2% and then meron siyang net foreign buying na 21.6 million. So malalaking brokers yung sina CLSA, SB Equities, Maybank, at then si Maybank, Regis at saka Salisbury naman yung ating mga main seller. So makita mo dito, ito yung kagandahan ni 2Trade Asia. Meron siyang yung percent volume ng foreigners. Makita mo kung ilang foreign yung yung talagang nagtutulak or nagbebenta ng kanyang mga price action naman. Okay. So based dito sa kanyang price action, ang tendency natin na basagin yung 37 or 38 pesos na resistance is medyo mataas. Dahil yung price action natin is nagtatry na magkaroon po siya ng breakout. So kung sakali makabreak na siya, next target mo dito is nasa 40 pesos naman. So okay na okay yung RSI natin kasi nag-rebound siya malapit dito sa RSI 50 level naman. So majority ng RSI is nandito sa bandang taas ng ating RSI 50 level naman. Kaya medyo bullish tayo ng konti sa galawan po nitong si SMPH naman natin. Okay? So next natin sa blue chips, itong si Ayala. So mukhang matindi yung profit taking ng mga Ayala natin kasi si ACE-N bumabagsak, si All 8C bumabagsak, si AC bumabagsak din yata yung kanyang price action. So ganun din itong si Ayala natin. So ngayon, naghahanap pa ulit siguro ng strong support itong si Ali natin. Last time, ang support natin is 36. And then ngayon, currently, nasa sideways din pala itong si Ali natin. So, ang pinaka-resistance is 38.32. Hopefully, yung kagaya na nakita natin kay SMPH is magkaroon siya ng direction na itry niyang basagin ulit yung 38.2 level naman. Pero based sa pinapakita ng kanyang RSI, parang hindi pa kasi naka-direct pababa yung ating RSI. Kailangan makita natin, mag-retest siya dito sa RSI 53 and then mag-bounce ulit yung price action para makita natin na itry niyang i-break ulit yung ating 38.32. So sa ngayon, ang nakita ko sa kanya, although parang may potential upside pa naman siya, based sa last year na performance niya, medyo sideways po muna itong si Ali naman natin. So makita mo din sa kanyang MACD, so pabagsak yung direction, yung RSI is temporarily short term, pabagsak din po yung kanyang direction naman kasi medyo broken na yung yung dating RSI natin na uptrend. Medyo nagbago siya in the short term direction naman natin. So tingnan natin si Ali. Meron ba tayong foreigner dito? So nag-loss siya, negative 0.27%. Ayan, net foreign selling din siya. 2 days na pala to. Negative 53.77 million CLSA saka Maybank, yung ating main buyer, saka si Macquarie. Pero ang main seller natin is CLSA saka si Maybank din naman. So hindi naman siya masyadong gumalaw. So yung current position naman niya is okay lang naman. Wala naman siyang threat ng downtrend. So konting patience na lang doon sa mga blue chip holders natin kasi medyo mabagal nga po yung galawan nitong si Ali naman natin. So wala din ako nakita masyadong catalyst dito kay Ali. And then next is representative natin sa banks, itong si BPI. So medyo same yung scenario nila ni BDO. So na-review natin last week. So maganda rin yung galaw ni BDO. So makita mo dito, kagaya ni SMPH natin, meron siyang tendency to break out dito sa 89 pesos kasi nagko-consolidate yung ating price action malapit dito sa resistance area naman natin. So ascending triangle plus yung RSI level natin sa kanya is
nag-i-stay po dito sa above RSI 50. So maganda to pag medyo na-break yung long-term resistance natin sa kanya, medyo mas mataas ng konti. Yung next resistance is nandito sa above 96 pesos naman. So anyway, tingin natin is baka kaya nang i-break ni BPI to, di ba? So especially merong lumalabas na news with regards sa mga bank loans ng ating government. So yung $400 million na to is specifically sabi ni Business Mirror natin is to boost yung financial sector naman natin. Kaya siguro itong si BDO sa si BPI natin, medyo maganda po yung kanilang mga galawan naman. Silipin natin ng konti si BDO, kasama to sa review natin last week. So makita mo, nagkaroon na rin siya ng breakout and then nagre-retest sa support. Mukhang successful naman. So parang tutuloy din yung galawan po nitong si BDO. Very, very similar po dito sa stocks natin na si BPI naman. Okay? So, based sa kanyang performance, tingnan natin kung ilang percent yung tinaas. Meron siyang 0.45% na gain with 19 million net foreign buying. So, 2 days na rin po yung kanyang net foreign buying. So, CBA, saka si PEP at then JP Morgan. So, si yung ating main buyer and then si Regis Abacus at saka si BPI naman yung ating pinaka main seller naman sa kanya. Next, RRHI. So, lubog pa rin si RRHI natin. Unahin natin yung kanyang performance dito sa buyer sa sellers. Wala siyang gain last Friday. Net foreign selling tayo. So dahil net foreign selling nitong si RRHI, negative 6.6 million. Pinaka main buyer is Papa saka si Regis, and then yung pinaka main seller natin is si Papa Securities at saka si CLSA. So medyo may foreigner na malaki na lumalabas po dito kay RRHI. Kaya hanggang sa ngayon, kita mo naman lubog na lubog po yung kanyang price action. So ngayon, temporarily, ang pinaka-strong resistance is yung ating MA100. Hindi po makalabas yung ating price action, pero meron naman siyang higher low formation dito sa bandang baba. Kaya nga lang, sobrang bagal po nitong si RRHI natin. So magandang makita talaga sa kanya, maka-breakout siya dito sa MA100 para itaas natin yung next resistance level dito sa around 58 pesos naman. So medyo sideways yung pinapakita po ng ating RSI sa kanya kasi slightly above lang siya dito sa ating RSI 50. So wala din siyang masyadong trend direction na pataas. Yung ating MACD, makita mo naman, nagko-crossover lang siya. So medyo sideways po to, yun nga, nagre-resist dito sa area na nasa MA100 po itong si RRHI naman natin. So medyo hindi maganda yung performance niya. So akala ko nag-bottom na tong si RRHI. So pero ang bagal pa rin ng galawan niya. So ano kayang iniinda nito? Yung earnings kaya na medyo mahina kasi yung earnings nitong si RRHI. So kung makikita mo yung first quarter earning niya, so medyo namula kasi siya. So negative ng konti. Kaya siguro nag-weigh down dito kay RRHI. Pero kung isipin mo naman, yung current level niya kasi is way nasa area ng pandemic level natin last time, which is parang hindi tama yung sentiment ng price action sa kanya. So kumbaga nasa murang price action ngayon itong si RRHI natin kasi nag-stay siya dito sa ating pandemic level naman. Pero di ba medyo bukas naman ng konti yung business niya as compared last time nung medyo nagbagsakan po ng malalakas yung ating index naman sa kanya. Okay, so anyway, blue chip naman. So antayin natin kung ano yung mangyari dito kay RRHI. So iniisip ko, bakit ayaw umakit nitong si RRHI? Yung iba naman na blue chip, negative naman yung earnings ng iba eh. So kasama kaya to sa review ng mga blue chips, kaya medyo umaalis yung mga investors dito kay RRHI natin. So yan po yung abangan natin sa kanya. And then lastly, itong si Emperador po natin. So, breakout after breakout naman itong si Emperador natin. Simula na makalampas siya dito sa 10.6. So, hindi naman ganun kalaki yung ginalaw niya, no? So, sukatin natin after ng breakout. Maganda na rin pala. Meron siyang 7% na gain naman kung medyo nakabili ka ng breakout ni Emperador. So, sa ngayon, parang magko-correct yung RSI, pero may trend pa rin naman siya na paakyat. Plus yung volume natin sa kanya, makita mo dito, parang gusto niyang umakyat pa kasi pataas po yung ating direction. So, not so good lang yung last Friday na volume kasi medyo mababa as compared for the past few days na umakyat yung kanyang price action. So, sana masustain niya yung ganito kalalaki kasi pag medyo lumit tayo for the next few days,
malakas yung tendency mag-retest tayo sa support at around siguro dito 10.8 yung pinaka-resistance or support level po nitong si Emperador natin. Ayan. So anyway, uptrend pa rin naman. So ganun din yung pinapakita ng ating MACD direction naman sa kanya. Okay, so yun po yung ating short review dito sa ating mga blue chips. So hopefully maganda pa rin tayo. Expectation is most likely sideways next week kung hindi pa rin bumabalik po yung ating foreign investor. So wala naman negative news ganun pa rin, nagdadatingan yung mga vaccines, na-maintain natin yung mababang COVID cases. Yun nga lang, yung foreign investors natin, yung mga volume nila, medyo nagpa-profit taking pa rin hanggang sa ngayon. Kaya nga napapansin mo, kokonti yung blue chips na umakyat, nagbi-maintain ng ating index. The rest is either sideways na or hindi pa rin gumagalaw. And then, nagsishift ng konti yung direction natin papunta ng mga small caps. Kaya medyo maraming naggagalawan, especially yung mga nagkakaroon ng mga news like yung par value ni RLT, yung ating SRO ni PES, and then tingnan natin next trading yung SRO naman ni Tech kung magpapagalaw naman ng kanyang price action naman. Okay po, so yun lang, short review tayo. So as usual, bago tayo mag-close sa kanya, please don't forget to subscribe dito po sa ating Palabi Trader na YouTube channel, dito po sa ating cryptocurrency Facebook account, Facebook page, Twitter account, and then yung opening natin, istandan mo July 2, 2021, open na po yung ating Patreon. So kung gusto mo ng konting guide dito sa ating market, so study bakit hindi masyadong gumagalaw yung mga ports natin, pwede ko po kayong i-guide dito sa ating Patreon channel naman. Okay, so yun lang. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Kita po tayo sa next trading day natin.